Sa nakatagong gusali ay inaatake ni Gray si Natsu. Kaya nagtataka ang bida sa nangyayari, ngunit muli siyang inatake ng Ice Wizard. Naisip ni Happy na baka hindi si Gray ang kaharap, ngunit nang maghubad dito ay naisip niyang ito nga si Gray. Sa pag-atake ni Gray ay umatake na rin ang ating bida, saka sinuntok nito ang Salamander. Sinabi ni Daphne na kusang loob daw na ginagawa ito ni Gray. Ngunit si Natsu naman ang nambugbog sa Ice Wizard. Subalit nagpatuloy pa rin sila sa pag-atake ng mga kapangyarihan. Giit ni Daphne na naging interesado daw kasi si Gray sa proyekto na kanyang ginagawa. Saka nag-offer pa ito ng diet food na kinain din ni Happy ngunit napakaanghang. Nagtataka sila Erza dahil hindi pa nakakauwi sila Natsu at Wendy. Dahil wala rin si Gray ay nag-aalala na din si Juvia kaya nagpa siya ang mga kasama na hanapin sila samantala patuloy ang labanan ng dalawang wizard. Nang madulas si Natsu at tumama siya sa pader. Saka nagpatuloy sila sa sagupaan ng kanya-kanyang mga kapangyarihan na ipinag-alala nila Wendy ngunit nagpatuloy sila hanggang tumagos patungo sa swimming pool, dahilan para makagawa ng ice prison si Gray. Ngunit tinunaw ito ni Natsu kaso nagkaroon ng usok kaya naman tinamaan na siya ng Ice Wizard. Saka naghanda si Gray na tapusin si Natsu ngunit nabigo siya. Sumugod si Happy ngunit pinakain siya ng kadiring diet food. At sinabing wala na silang takas dahil ito ay isang ilusyon lang na hotel. Nasa labas na sila Erza at Lucy ngunit hindi sila makita ng mga ito. Saka lumabas ang umatake kanina kay Erza na nagawa siyang labanan sa paggamit ng espada. Pinalabas naman ni Lucy si Virgo kaya lumabas din ang isang buwaya na marunong maghukay at napatalsik pa nito si Virgo. Saka naglaban sila sa ilalim ng lupa at inatake ni Virgo ng mga bato, kaso agad lang itong natanggal. Pagbalik sa itaas ay pinabalik na ni Lucy ang spirit at pinalabas si Loki na agad na natalo ang kalaban, kaso lumabas ang isa pang buwaya na kasing lakas niya sa labanan. Nalaman ni Erza na ginagaya lang ng mga ito ang kanyang mga sandata. Giit ni Daphne na ito ay mga artificial life forms sa kanyang likha. Samantala sa loob ay nagsuguran na naman ang dalawang wizard. Ngunit ang nanalo sa kanilang paghaharap ay si Natsu. Subalit isa lang pala itong trap dahil nahuli nila ang bida at dinala sa isang sisidlan. At sa loob nito ay may kuryenteng nanghihigop ng kapangyarihan. Sa labas ay patuloy ang bakbakan laban sa mga buwaya. Umuwi na rin si Loki at pinalabas si Flo na agad din ginaya ng buwaya. At naglaban sila ng sayawan hanggang sa mapagod ang kalaban. Kalaunan ay nakita nila ang isang dragonoid na kinokontrol ni Daphne gamit ang kapangyarihan ng ating bida. Saka dumating sila Wendy at sinabi ang sitwasyon kung saan kalaban nila si Grateful Buster. Sinubukan ni Natsu na makatakas ngunit hinihigop lang ng lakrima ang kanyang magic power. Naalala ni Carla na si Daphne pala ang naririnig niyang salamangkera na nais makagawa ng sariling dragons. Sinang-ayunan naman ito ng babae at ang unang step daw ay magpapisa ng artificial na dragon eggs at pinasugod niya ang mga ito sa syudad subalit lahat ng tao doon ay marunong ng hidden magic kaya wala siyang makuhang datos. Kaya nainis siya at ginawang permanente ang hidden magic ng mga tao doon. Saka pinatay niya ang mga depektibong mga dragon. At ito rin pala ang narinig noon ni Natsu ng mga dragon sa kanyang paghahanap kay Ignil. Dahil sa magic ni Natsu ay lumakas ang dragonoid at inatake sila ni Daphne gamit ito. Kalaunan ay dumating ang mga kasamahan sa guild at mabilis na sinikmuraan ni Elfman si Gray. Subalit lumipad ang dragonoid at patungo ito sa direksyon ng Magnolia. Kaya nauna na sila Lucy para magbabala sa mga tao at si Erza naman ang bahala sa dragonoid subalit lumabas na naman ang lizardman na ginagaya na naman ang kanyang mga armor ngunit dahil sa lakas ni Erza ay natalo niya ito. Kaso nagpalabas si Daphne ng maraming butiki dahil sa mga datos na nakuha niya sa Magic Knight. Pinasabog rin ng mga lizardman na hango sa kanilang mga kakayahan ng sinasakyan nila Elfman kaya nagpa siya silang lumaban sa mga ito. Habang sa Magnolia ay pinapalikas nila ang mga tao kaso nandoon na ang dragonoid. Nakipagsuntukan kay Elfman ang butiking hango sa kanya, maging si Wakaba ay naloko ng sarili niyang kapangyarihan at si Macau ay kalaban din ang butiking gumagamit ng apoy hanggang sa nagpatuloy ang bakbakan at pinuntirya si Gray na iniligtas ni Macau. Subalit na corner sila Macau ng isang butiki kaya iniligtas sila ni Elfman mula sa malakas na pagsabog. Saka nag-full transformation ng Beast King pero nag-transform din ang butiki. Habang si Erza ay kalaban din ng marami nito ay hindi na makakilo si Natsu sa loob ng dragon. At naalala nung nakilala niya ang isang taong biktima ni Daphne. At sinabing kung matatalo daw ni Natsu si Daphne ay magbabalik sila sa normal. Dahil sa naalala ay mas lumakas ang kapangyarihan ng Salamander na naramdaman ni Daphne. Nakabalik na rin sila Elfman mula sa labanan. Si Gray ay nagising na rin at hindi na siya nakapagpaliwanag sa kanyang mga aksyon. Dahil lahat sila ngayon ay kailangan ng magtulungan upang mailigtas si Natsu. Giit naman ng Master na kailangan na nilang atakihin ng dragonoid kahit nandoon si Natsu upang mailigtas ang mga tao samantala pinagtutulungan pa rin ng mga butiki si Erza. Kaya nag-transform siya ng normal na kasuotan upang mas madaling matalo ang mga copycat butiki. Kaso nagsimula na sa pagwawala ang dragonoid sa utos ni Daphne ngunit nagsimula na rin ang mga kasama sa pag-atake. Giit ni Gray na ginawa niya ito dahil si Natsu lang ang makakatalo sa dragonoid. Nagtanong si Erza kung ano ang palagay ni Natsu at matapang na sinabi ng bida na wasakin nila ang dragonoid kahit nandoon pa siya.
Pinaliwanag ni Gray sa Master na kapag nawasak ni Natsu ang Dragonoid ay makakaligtas ang mga taong nabiktima ni Daphne na matanggal ang hidden magic. Ang akala din ni Gray ay sisiw lang kay Natsu na wasakin ito kaya nakipagtulungan pa siya sa kalaban. Naintindihan naman ito ng Master kaya nagbigay siya ng tip kay Gray. Sa loob ng Dragonoid ay nakita ni Natsu ang dalawa niyang katauhan na nag-aaway sa dapat niyang gawin. Samantala nagpalabas na naman ng napakaraming butiki si Daphne upang tapusin sila. At napinsala ang bakery ngunit nakapagligtas ito ng isang cake ni Erza, saka pinagaling ito ni Wendy pero naubusan na rin siya ng magic power. Saka pinag-utos ni Erza na tapusin nila ang mga lizardman at siya naman ay inatake ng mga espada ang halimaw ngunit wala itong epekto kaya hindi siya tumigil habang iniisip ang kahinaan nito. Habang ang mga kasama ay pinagpapatay ang mga butiki ni Daphne. Sa di kalayuan ay nagtandem ng mga kapangyarihan sila Gray at Juvia upang matalo ang napakaraming butiki. At magtatapat na sana si Juvia ngunit nawala si Gray. Dahil nagtungo ito kay Natsu upang tuksuhin ito dahil hindi niya matalo ang isang artificial na dragon. Maging sila Happy at Lucy ay tinukso ang bida na isang mahinang nilalang. Giit din ni Erza na kung makikita nito si Ignil ay sasampalin pa si Natsu dahil sa sobrang hina nito. Inis na inis si Natsu sa mga narinig. Saka naman inatake ni Erza ang power source kung nasaan si Natsu. Sa sobrang inis ng bida ay nag-o-overload na ang Dragonoid. At dumating si Gajil at gamit ang Iron Dragon Slayer magic ay gumawa ng drill na ng butas sa power source at tagumpay naman niyang nailigtas si Natsu. Saka lahat ng may kakayahang gumamit ng apoy sa guild ay inatake ang ating bida ng kanya-kanya nilang mga apoy. Kaya naman nakakain na si Natsu at nabawi ang kanyang lakas. At dahil sa inis ay galit na galit itong sinuntok ang Dragonoid. Hanggang sa makarating sa kinaroroonan ni Daphne na nanlilisik ang mata at tuluyang tinuruan ng leksyon ang dalagang mahilig sa mga butiki. Dahil sa nangyari ay nakabalik na rin ang mga taong nabiktima ni Daphne ng permanent hidden magic. At naging masaya na muli ang mga salamangkero ng Fairy Tail. Binati ng Master ang lahat ng miyembro ng Fairy Tail dahil nakasurvive sila sa isa na namang taon. At dahil panahon na ng Cherry Blossom ay magkakaroon sila ng flower viewing party kaya excited na ang buong Fairy Tail. Ngunit malungkot si Juvia dahil umalis na naman si Gray. Binuksan ni Lucy si Horologium dahil masyadong malamig sa bundok. At pinapasok niya rin si Wendy dahil nilalamig din ito. Dahil ang misyon nila ay kumuha ng herbs na makikita lang sa bundok ng Mount Hakobi. Subalit habang naglalakbay ay nag-aaway na naman ang dalawa. Excited na daw si Lucy sa flower viewing party. At biglang nawala si Horologium dahil natapos na ang oras. Nang maamoy ni Natsu ang hinahanap nila ay iniwan niya ang mga kasama hanggang sa makarating sa mga hinahanap na herbs. Subalit dumating ang isang white wyvern na mahilig kumain ng mga herb. Giit ni Gray na mahal daw ang kaliskis nito kaya kailangan nilang hulihin. Agad na sumugod ang tatlong powerhouse ng Fairy Tail kaya napagapang na lang sila Wendy dahil umatake na ng malaking fireball si Natsu ngunit pinatalsik nito patungo kila Lucy at Wendy. Umatake din si Gray kaso hindi rin ito umubra sa white wyvern. Si Erza ay kinuryente ito kaso sila Gray at Natsu ang tinamaan. Ngunit hindi sila tumigil sa pagtutulungan hanggang sa tuluyan nilang matalo ang wyvern. Kaso nagdulot naman ito ng avalanche. Kaya si Lucy ay nalibing sa mga snow. Dahil dito ay nagkasakit si Lucy kaya hindi siya makakasama sa party. Sa araw ng Cherry Blossom Party ay super enjoy ang buong guild samantalang nagpapahinga lang si Lucy na siya pa namang pinaka-excited para dito. Naglaro din sila ng bingo na may malulupit daw na premyo. Di kalaunan ay nakabingo na si Erza ngunit isang herb na panis ang premyo niya. Tapos kumanta na naman si Gajil kaya na bad trip ang mga kasama. Pagsapit ng gabi ay nagising si Lucy sa ingay dahil sa napakagandang puno na may napakagandang bulaklak ang nakasakay sa isang bangka ang dumaan sa kanyang bintana. Kaya kinabukasan ay naiinis si Makarov dahil may nagbunat daw sa sagradong cherry tree. At nagpasalamat na lang si Lucy dahil alam niyang si Natsu ang gumawa nito. Dahil naghahanap ng susunod na trabaho si Wendy ay nagsuggest ang mga kasama na gumawa ito ng una niyang malaking misyon. Binigyan ito ng trabaho ni Mira Jane ngunit naalala nila Natsu na nanggaling ang request sa isang lalaking pinilit silang maging artista sa stage. Ayaw ni Carla sa misyon na ito kaya nag-away ang dalawa. Ngunit nagpa siya si Wendy na magtungo mag-isa. Pero dahil bata pa siya ay pinasamahan siya ng Master kina Happy at Freed. Dahil hindi makakarating sa Onibus ang tren ay nais na sanang dalhin ni Happy si Wendy sa misyon, ngunit mas pipiliin pa daw ni Wendy na maglakad dahil nais niyang gawin ito sa sariling paraan. Nang malaman ito ni Erza ay kaagad siyang naghanda para sundan si Wendy. At nagdala din siya ng costume kung sakaling kailanganin siya sa play. Naglakbay si Erza kasama sila Lucy at Carla. Samantala naabutan sila Wendy ng ulan kaya sumilong sa isang kuweba. Sila Erza, Lucy at Carla naman ay nagsiksikan sa loob ni Horologium. Nang malaman ito ni Natsu ay sumunod siya kina Lucy. Pansamantala namang naayos ang tren pero hindi pa rin makakatuloy sa Onibus station kaso hilong-hilo siya sa loob ng tren. Upang makakain sila ay nanghuli ng maraming wingfish si Freed pero alam ni Happy na kadiri ang lasa nito. Ngunit gumawa pa rin ng fish fillet si Freed at mukha itong masarap pero na expectation versus reality ang dalawa. Samantala naiiyak na sila Erza sa pangit ng lasa ng isda.
Isang araw ang lumipas ay hindi pa rin nakakababa si Natsu sa tren. Samantala naglakad na sila Fried patungo sa kanilang destinasyon kaso dahil sa init ay nanghina si Happy kaya sinubukang tulungan nila Wendy at Fried. Lumubog naman ang mga bagahe ni Erza, ngunit hindi siya makuha ni Virgo dahil napakabigat. Nang makita sila nila Fried at Wendy, at sa di kalayuan ay merong masungit na sandstorm. Napilitan si Erza na bitiwan ng mga gamit para mailigtas siya. At ang sandstorm naman ay inatake ni Wendy ng Roar of the Sky Dragon hanggang sa maglaho. Pagdating nila ay nagkaroon na daw ng mga artista ang kliyente kaya nadismaya ang grupo. Si Fried ay sumakit naman ng tiyan sa mga kinaing wingfish. Nakarating na rin si Natsu kaso hilong-hilo siya sa biyahe ng tren. At nainis ang kliyente sa natutulog na ng mga salamangkero, kaya ang trabaho na binigay niya kay Wendy ay ang iligpit ang mga ito. Kinabukasan ay nagkaroon naman sila ng 24 hours endurance race. Kaya ayaw matalo ng mga kasapi ng fairy tale dahil paparusahan ang makakakuha ng last place. Giit ni Makarov na kailangan nilang kumuha ng isang kaliskis ng wyvern sa bundok at makabalik sa guild sa loob ng 24 oras. Ngunit ang isang rules ay bawal ang lumipad. Game na game si Erza sa palarong ito, at naiinis naman si Happy sa bagong rules ng laro. Sa utos ng master ay agad na nagsimula ang endurance race ngunit nauna kaagad si Jet. Pero sinundan siya ni Natsu na gumamit ng kanyang apoy. Sa likod niya ay sila Erza at ang iba pang mga miyembro. Gumawa ng bangin si Rides upang mahulog ang mga nauuna pero pati siya ay nahulog. Gumamit naman ng yelo si Gray upang mauna ngunit sinuntok siya ni Elfman. Tapos nahuli ng barrier sila Evergreen. At sinabi ni Fried na makakalabas lang sila doon kapag na-perfect nila ang quiz sa libro. Ngunit nilagpasan siya ni Erza na nalaman ng patibong nito. Kaya siya ang tinutukan ni Erza ng mga espada saka nakalagpas na rin si Happy. Pagkakuha ni Jet ng Wyvern Scale ay mabilis siyang bumaba ng bundok. Samantala napapagod na talaga si Lucy. Kaya pinalabas niya si Virgo at tumakbo sila ng napakabilis. Natutuwa si Juvia sa tubig ngunit nag-aalala siya kay Gray. Kaso bigla siyang sumanib sa tubig nang hindi niya gusto. Nagmamadali si Natsu nang maubusan na siya ng apoy. Tapos nandoon pa si Gajil na sinuntok ang salamander kaya nakiusap na kainin ang apoy ng mga camper. Nakakuha na ng Wyvern Scale ang marami sa kanila. Samantala hindi ito maabot ni Happy kaya sinubukan niyang lumipad pero nagbabantay ang guild. Mabuti na lang ay dumating si Natsu at binigyan siya nito pero naiwan din siya ng salamander. Nangunguna si Jet at pangalawa naman si Erza. At sumusunod sa likod ang mga kasama. Dahil napakalayo na ni Jet ay nagpahinga muna siya. Hanggang sumapit ang umaga ay tumatakbo pa rin sila. Nang makita ni Happy na natutulog si Jet at nagising niya ito kaya nagpasalamat sa pusa at mabilis nakahabol sa mga kasama kaya nagsuot ng bunny costume si Erza saka naglaban ng 5 sa championship ngunit walang may balak sumuko kaso natisod si Natsu kaya plakda silang 5. Saka dumating si Happy kaya ang pusa ang nanalo sa makasaysayang karerang ito. Sumunod ay sila Wendy at Carla. Saka dumating ang iba pang mga miyembro nila. Nakatapos na rin sila Erza at Lucy ngunit natapakan ng mga kasama. Dahil dito ay kumapit ang 3 kay Jet pero silang 4 ang tinanghal na last place sa karera kaya sinabi ng master ang kanilang parusa na magsusuot ng mga pambabaing kasuotan at papafeature sa magazine ang mga Becky. Hinahanap na rin ni Happy ang kanyang reward. Giit ng master na ito ay ang mga palakpak ng mga tao. Sa nakaraan ay hinahanap ni Natsu si Liz Anna. Nang magising siya sa isang panaginip ngunit naiinis si Lucy dahil si Natsu ang natulog sa kanyang kama at isa pa si Happy. Sa guild house ay tinanong nila Wendy kung bakit wala si Lucy sa girls dorm. Giit ng dalaga na 100,000 joule kasi ang upa sa dorm. Biglang nagtunugan ang mga bell sa buong Magnolia dahil paparating na daw si Gildarts kaya excited ang buong fairy tale na makita siya. Nagtataka si Lucy kaya giit ni Mira na ito ang pinakamalakas sa fairy tale at 3 taon na itong hindi nakakauwi dahil sa 10-year quest sa mas mataas pa sa Double S missions. Dagdag ni Erza na higit pa dito si Gildarts dahil 100-year quest na ang mga misyon na ginagawa nito. Sa labas ay yumanig at gumawa mismo ng sariling daan si Gildarts sa bayan gamit ang kanyang napakalakas na mahika, hanggang sa makarating ang pinakamalakas na miyembro nila sa guild. Pero naninibago ang lalaki sa laki ng ipinagbago ng buong lugar at mga miyembro. Ngunit nakilala pa rin ito si Natsu na agad na sumugod pero para siyang laruan na pinaikot at itinapon. Saka tumawa ito ng malakas sa harap ng master dahil hindi niya daw natapos ang quest. Subalit natuwa pa rin ang master dahil si Gildarts ang unang nakabalik mula sa mapanganib na quest. At pag-alis nito ay hindi marunong gumamit ng pinto ang Makong. Kwento ni Happy na nakita niya na rin noon si Gildarts. Sa nakaraan ay namingwit sila ng mga fishda. Saka tinutukso nila si Natsu na parang isa daw tatay at si Liz Anna ang asawa nito. At pagsapit ng hapon ay napag-usapan nila ang kanya-kanyang mga magulang kaya naiyak si Natsu dahil nais niyang mahanap si Ignil. Pagsapit ng gabi ay naghanap sila ng makakita ng malalaking footprints pero mukhang sa mga unggoy ito kaya muling nalungkot si Natsu. Dahil mabilis maglakad ang bida ay naiwan niya si Liz Anna na agad naman niyang hinanap ngunit nakita niyang nakuha ito ng isang unggoy na nais daw maging asawa ang bata. Pero giit nitong si Natsu ang pakakasalan niya kaso mas ikinagalit ito ng Vulcan.
Dahil dito ay nagmakaawa ang ating bida subalit tinapakan lang siya at pinulbos ng tusong halimaw. Hanggang sa pipipiin sa ng bato pero pinigilan naman ni Gildarts at pinasabog ito. Dahilan para matakot ang malaking unggoy sa kanya. Ngunit pinuri din ito ang katapangan ng batang Natsu. Kinabukasan ay naglaro sila Natsu at Gildarts kaya nalaman ng lalaki na hinahanap pa rin ng bida ang tinuturing niyang ama na si Ignil. Tapos magkakasama silang namingwit ng halimaw na isda at nagluto ng masarap na pagkain. Sa kasalukuyan ay nagtungo sila Natsu sa bahay ni Gildarts. Nang itanong ng lalaki kung ano na sila ngayon ni Lysana pero nagulat ito nang sabihin ng bida na namatay ang dalaga. Sinabi din ni Gildarts na nakakita siya noon ng totoong dragon pero kulay itim ito. Saka pinakita ang kanyang napinsalang katawan dahil sa pakikipaglaban sa Black Dragon. Ngunit hindi matanggap ni Natsu ang sinabi ni Gildarts na walang makakatalo sa dragon na ito. Naiinggit pa rin si Gajil dahil siya lang ang walang pusa. Kaya nang makakita ng isang pusa ay umasa siya. Maging ang mga action figure nila ay kitang-kita ang pusa ng dalawa pero siya ay wala. Samantala nagbigay si Happy ng isda kay Carla pero ayaw nito. Ngunit sinundan pa rin ng pusang Blue para suyuin. Nagagalit pala si Carla dahil hindi daw alam ni Happy ang sarili nitong pinagmulan. Inabutan na sila ng ulan nang mahanap ni Wendy si Carla. Sa kanilapitan sila ni Miss Togan at pinakita ang mukha nito na kamukha ni Jelal. Kaya nalaman na ang tumulong pala noon kay Wendy ay hindi si Jelal kundi si Miss Togan. Subalit nanghihina ito at nagbantang kailangang lisanin ni Wendy ang syudad dahil hindi niya nagawang mapigilan ang anima kaya maglalaho na daw ang buong Magnolia. Nais itong sabihin ni Wendy sa mga guildmates pero giit ni Miss Togan na wala ng oras. Samantala nagdrawing si Gray sa mukha ng natutulog na Natsu. At nang magising ito ay pinakita ni Lucy kaya nagrambulan na naman sila ni Gray. Saka magkasamang nagtungo sa simbahan sila Elfman at Mira dahil malapit na ang death anniversary ni Lysana. Pagkatapos mag-away nila Gray at Natsu ay tinuruan naman ng Ice Wizard si Juvia kung paano sumubo ng malaking Jolly Hotdog. Kaya nainggit sila Alzak at Biska na may crush sa isa't isa pero ayaw nilang umamin. Dahil sa ulan ay wala silang magawang trabaho. Patuloy ang pamiminsala ng anima sa ulap hanggang sa magkaroon ng malalakas na kidlat at isa-isa nitong kinuha ang mga gusali sa syudad pati na ang buong fairy tale. Dahilan para si Wendy na lang ang matira sa Magnolia na naging isa ng disyerto. Ngunit nakaligtas din pala si Natsu kaya sinabi ni Wendy ang nangyari kaso hindi naniniwala ang bida. Saka sinabi ni Carla na mula siya sa mundo ng Edolas pati na si Happy. Dagdag pa ni Carla na kagagawa ng hari ng Edolas ang anima na nanghigop sa mga magic power na nagmula sa mundong ito. Sinabi ni Carla na naka-imprint daw sa kanila ang mission kaya dapat ay alam din ito ni Happy. Dahil sa mga nalaman ay nais ni Natsu na magtungo sa nasabing mundo. Ngunit nagbabala si Carla na pagdating nila doon ay bawal silang makita ng mga taga-Edolas. Kaya pumasok na ang mga Dragon Slayer patungo sa kabilang mundo ngunit hindi ito madali sa katuluyan silang sumanib sa kidlat at nag-travel sa speed of light hanggang sa makarating sa napakagandang mundo ng Edolas, kung saan merong ilog sa kalangitan. Ngunit nahulog sila patungo sa gubat dahil limitado lang ang magic sa mundong ito. Ngunit sa itaas ay maraming kakaibang nilalang. Saka nag-disguise sila ng mga halaman sa lugar. At sa paglalakad ay nakita nila ang isang taong namimingwit na natakot kay Natsu dahil sa kanyang costume. At mas natakot pa nang magtanong sila tungkol sa fairy tale. Kalaunan ay nakita nila ang isang nilalang sa tubig na nais nilang gawing pagkain ngunit isa pala itong napakalaking halimaw. Sa kabila nito ay umatake pa rin si Natsu kaso walang lumabas na magic power sa kanya kaya hinampas siya na parang langaw. At hinabol pa sila ng halimaw hanggang sa kagubatan hanggang sa ma-corner sa bangin ngunit nahulog ang malaking halimaw. Kumakalam ang kanilang sikmura habang naglalakbay. At nakita pa sila ng mga tao doon na natakot bigla sa mga pusa na tinawag nilang mga exceed. Pero nang magtanong si Natsu ay natakot na naman ang mga ito. Kalaunan ay tumalbog-talbog naman sila sa mga mushroom patungo sa isang pumpkin house. Kaya nagkaroon na sila ng mga damit para mag-disguise ng maayos. Nang makita ni Natsu ang logo ng fairy tale doon. At nakita na rin nila ang pintuan ng guild na isang malaking puno. Sa loob ay nakita nila ang mga guildmates, ngunit nagtago muna sila dahil parang kakaiba ang mga ito dahil si Gray ay maraming damit at may crush kay Juvia. Sila Jet at Droy ay malalakas at si Elfman ang lampa. At si Kana ay isang mahinhing babae, sila Alzak at Biska naman ay sweet. Kaya napansin nila Natsu na kabaliktaran ng lahat ng nandito. Dahil si Lucy ay isang barbarong babae na nakita sila, ngunit niyakap siya bigla ng dalaga sa pag-aalala. Pero pinarusahan din siya nito. Kaso nang mapansin nila ang mga pusa ay nabahala ang mga ito. Mabuti na lang ay napansin ni Mira Jane na kamukha lang sila ng mga exceed. Samantala si Natsu ay binubuli pa rin ni Lucy. Nakukulitan na rin si Juvia kay Gray kaya sinipa siya ng dalaga at muntik nang tamaan si Happy na nakita si Rides na tinawag siyang exceed wannabe. At sa mundong ito ay sila Levi at Lucy ang laging magkaaway. Pero wala doon si Erza na naiisip ni Natsu na pwede niya nang mabuli. Pero ang inaasahan ni Happy ay maging personal bodyguard niya si Erza. Ang iniisip naman ni Wendy ay isa itong sexing baker. Ngunit hindi nila alam na mas nakakatakot ang Erza ng Edo
Edolas. Samantala kawawa na naman si Natsu sa Edolas Lucy. Ang pinakakakaiba ay hindi namatay doon si Liz Anna kaya naalala ng bida ang mga karanasan kasama ito kaya hindi mapigilan ang mapaluha sa saya. Yayakapin sana ito nila Natsu at Happy pero sinipa sila ni Lucy. Tapos napaka-friendly din sa kanya ng Edolas Gray. Kaso nung makita nila ang Edolas Wendy ay napakalaki ng future nito. Kaya na-realize ni Carla na ang mga taong ito ay mga counterpart ng mga kaibigan nila. Nang dumating si Visitor para magbabalang nandyan na ang Fairy Hunter. Nagtataka si Wendy sa nangyayari, giit ng Edolas Wendy na isa kasi silang Dark Guild kaya hinahunting sila. Ngunit gamit ang imbensyon ni Levi ay nakakatakas sila dahil nagte-teleport ang kanilang buong guild bago pa sila tuluyang matapos ng mga Fairy Hunter. Dahil ang pakay ng mga Hunter ay makuha ang lahat ng magic power para sa kaharian dahil limited resources lang ito sa mundo ng Edolas. Samantala napunta sa isang desyerto ang Fairy Tail. At ang isa sa mga captain ng Royal Capital ay si Erza Nightwalker na ikinabahala ng ating bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.